Hello everyone, magandang araw sa lahat. Gusto ko i-share sa inyo yung accounting system na ginagamit ko. Itong accounting system na to nakakatulong sa akin to sa pagre-record ko. Halimbawa, meron ako mga bibilin or may client ako, bibili sila ng mga items sa vendor nila. Directly, marirecord to dito. Tapos, kunwari, may mga sales sila, revenue, marirecord mo na, meron siya dito. Tapos at the end of the month, makaka-run ka ng report kung para malaman mo, ikaw ba ay kumikita or hindi. Ito i-show ko lang sa inyo, no? Kung halimbawang gusto niyo malaman kung kumikita kayo or hindi, punta kayo sa reports. Tapos, dito, meron ditong profit and loss. Ayan, profit and loss. Um, I-drop down nyo siya dito na, kunwari, fiscal year, this year, di ba? This fiscal year. Halimbawa, um, or all. Pwede rin all, or this fiscal quarter, or this fiscal year, ayan. Tapos, pwede nyo naman din hiwalay siya para malaman nyo every month if you're making money. So, ito, i-click nyo lang dyan. Kasi nag-start yung business ng October. So, here, makikita nyo, ito yung benta ko. Simplified mo na to, 723. Tapos, yung corresponding cost nun, ito. Tapos, makikita mo, you're making money to, kasi kumita ka. Tapos, November naman, wala ka pang, hindi mo pa maaaring na ipapasok yung mga benta mo for that month, pero isulat mo na yung mga expenses mo, kaya ayan, meron ng lista yung expenses mo, na nandyan na siya. So dito, very very helpful, especially kung hindi nyo alam um, kung papaano makapag-come up ng report, financial report. Tapos, kailangan ito masubmit din sa BIR. Halimbawa, darating yon. Dito rin nakakatulong, halimbawa, mag-file ka for percentage tax, diba, based on sales. Ito, may wake up to generate yung sales for the period. Alam niyo yun. Merong way dito to click down the reports. Halimbawa, sales, according to, sabihin natin, according to customer details. Ayan. Punta tayo dun sa fiscal year. Ayan. So, sales siya according to customer detail. At least makikita mo rito for the month of ito. Diba? Magre-report ka ng kasi this is October eh. So, assuming kung halimbawa cut off to September, kunin mo lang yung total sales mong yan, 723, tapos i-multiply mo siya by 3%. So, very helpful you have your own Excel. Magagamit mo to. At least recorded na siya. So, maaari itanong mo sa akin, teka, manual ako eh. Bakit ko sinishare to sa inyo, 'di ba? Yung parang, manual ako, gamay kayo maaring isusulat nyo yun. Pero you know, guys, it takes time eh. Pero dito kasi, it could help you na kahit naka-record na to dito. Halimbawa, nire-record nyo na siya dito. Dito rin, pwede kang mag-run ng report at mag-run ka halimbawa ng sales report. Ito, customer details. Tapos, i-identify mo dito kung pwede mo itong maisulat na to sa cash receipts books mo. Pero syempre, dapat alam mo rin paano yung format. Halimbawa, dito, punta ka sa customer. Tapos, enter sales receipt. Ayan, enter ka ng sales receipt. Pwedeng dito, ang sale number mo, lagay mo rito yung OR. Diba? Yung OR number mo. Kasi ako 03 na to. Kasi meron na ako na isulat ng mga benta. For example, yan sa case na yan, nilagay ko, pinibenta ko yung coming from inventory site A, tapos yung product A ko, binibenta ko siya, ang benta ko dalawa, tapos ang rate niya is 250, so nakalagay sa sales invoice ko, 500. Tapos itong customer na to, pwede ilagay niyo yung mga pangalan ng customers nyo, alright? Pero meron din tong technique na pwede kayo lang mag-assign. For example, may isa kang um, uh, branch. Pwede mo muna siya i-default na customer 1. Tapos, pag nag-generate ka na ng report, ng sales report, dito, sales by customer detail, pwede mo na siyang, yung kunwari, sales invoice 1, tapos 2,
yung sales customer, sample customer 1, pwede mo yung palitan. Pag sinusulat mo na siya sa cash receipts book mo. Yon. So, ito very helpful to, na parang, alam niyo yun, yung parang pwede mo lang siyang kopyahan dito. Para hindi ka magkakamali na hindi na parang bura or something, buburahin mo pag habang sinusulat mo siya. Tsaka, at least, mamamonitor mo siya. Kaya sa akin, very useful paggamit ko nito eh. Kaya naman, sa vendor, di ba, ang dami mong resibo, isa-isahin mo pa ba isulat yun doon sa, of course, isa-isahin mo siyang maisulat. Pero dito, very helpful din siya na pwede ka mag-enter ng bills, ilalagay mo yung pangalan ng vendor mo, like for example, may sample vendor 1 ka, tapos nilagay mo na yung mga address, lalagay mo yung reference number, ano invoice number. So, ayan, pwede mo siyang sulatan dyan. Tapos, save and close ka pag okay ka na, nasulat mo na siya. Kasi at the end of the day, kung babayaran mo na siya, meron din way dito ang QuickBooks na pupunta ka sa vendor, click mo yung pay bills, alam mo yun, tapos i-click nyo lang siya dito, i-click nyo siya. For example, babayaran nyo yung, ayan, 2D iShop. Yan, babayaran mo siya dyan. O, ito may 100 ka na dyan. So, kailan mo ba siya babayaran? 'Di ba? So, pwedeng bayaran mo siya ng December. So, ang gagawin mo, bayaran mo siya ng check, meron ka bang pera? So, wala ka pang pera. So, hindi mo pa siya mababayaran kasi not enough yung pera mo. So, you really have to still generate cash. O, magbebenta ka pa. Or maaring, hindi ka pa nakakapagpasok ng benta mo. 'Di ba? Hindi ka mababayaran niya kasi negative yan. Yung mga ganun ba? So, I'm just showing you yung how helpful this is to me na nakatulong to sa akin. Siguro, just this is high level na baka sabihin niyo, hindi very, very, parang very complicated. I'll be very honest, hindi to complicated. I started also using yung mga Excel, nag-e-entry ako doon, very simple. Pero kasi, this is helpful especially kung meron kang inventory. So, kung may mga inventory ka dito pumapasok na, dito, lalagay mo siya sa list, item list. Diyan mo ilalagay yung mga inventory ka. 'Di ba? So, very helpful to. Mahirap i-monitor in inventory pag Excel lang siya. Pero dito kasi, closely, mamomonitor mo siya. Tapos, sa reporting mo, pag pumunta ka dito sa balance sheet, yan, meron ka ng inventory asset. Kasi remember, ang BIR required ka rin mag-submit ng inventory at the end of the year. So, ito, may inventory asset ka, i-click mo lang yan. So, ito yung breakdown ng inventory mo, 'di ba? May 7744.06 ka. Dito, sa reporting na to, makikita mo rito na sa inventory, may way ka na malaman ano ba yung detalye nun. 'Di ba? Kung may 774406 ka, dito, i-identify niya sa report, inventory, kunwari, quantity on hand. Ayan. So, dito, sinasabi niya na, ito yung inventory mo, meron kang avocado, may item A, item B. Pag inad mo yan, ang total niyan would tie up dito sa inventory mo na nasa libro. Right? So, tingnan pa natin isang reporting ng inventory. Inventory, valuation, summary. So, yon, 'di ba? So, inventory, andyan ka, meron kang, ito on hand mo, ito yung value, ito yung report mo sa BIR. So, kukopihin mo na lang siya. At least, in terms of, yung, pag naglilibro ka kasi, tapos manual siya, ang daming gamit ka pa ng calculator. At least dito, maka-capture mo na siya. This is really very helpful. I really appreciate this one. And, if you would like to know more about this, binigay ko lang sa inyo yung high level. Just send your, put your comments below sa video na to. I'll try my best to answer your questions. This system na ginagamit ko is licensed. And, if you're interested, just let me know. This is really very helpful. I could also help assist you into how to start using this one, yung from basic, depende kung ang nature ng business niyo is a service type of business, ibig sabihin ng service, you don't keep any inventory. Or kung halimbawa naman, more of your selling goods, yun, kailangan nyo ng inventory. And ito, napakadaming items ka na pwedeng
mailagay dito. So, there are thousands of line items you could put in here para ma-monitor mo yung inventory mo. Pag nag-move yung inventory mo, makikita mo. Pero, syempre, initially, dito mo siya ililist. So, item, so, new, ililist mo yung kung inventory siya, tapos, identify mo na yung pangalan inventory, tapos, lalagay mo yung magkano yung cost niya, saan siya ipapasok na asset account, things like that. So, this is really a very long, yung step by step. But, my intent here was to show you, once you start using this one, life will be very easy for you. It could generate reports for you in a matter of, clicking the report. Iwanan man kayo ng bookkeeper nyo, you can stand, kasi nare-record niya to. Tapos, at least, of course, kayo, re-reviewin nyo rin siya, right? So, ito, at least kita nyo na, am I making money? So, titingnan nyo yung balance sheet nyo. So, ang cash ko lang pala 26, ganyan, di ba? So, for example, ito, isa case yan. Kung may input bat ka, dapat may corresponding output bat ka, which is nasa liability account. So, how are you going to do that? Dito sa list, sa chart of accounts, to. So, you could put account, maglagay ka ng new. So, this is an other account types, part to ng other current liabilities, maglalagay ka dyan. Alright? Lalagay mo rito yung output bat. Yan ka lang muna. And then save and close. Oh, so that means meron na pala siya. Here, hindi pa lang pala, alright, ayan na pala, meron na pala siya. Pag wala, you can put it to be like that. So, sa case kasi na nakita natin, sa balance sheet, there's an output bat. Okay, I overlooked that one. But normally, baka kasi miss, puro lang kayo, it is possible ha, na puro lang kayo input bat na wala kayong output bat. Posible yun. It's possible. Kaya, there are companies na puro input bat, they find ways how they can offset the input bat at magkaroon dapat sila ng output bat. Alright? So, those are the things na parang checking nyo rin. Tapos, dito yung makikita, ay, shucks, may utang pa pala ako ng 13,000. I really have to generate sales, diba? Para maka-generate ka ng cash. So, ganun ang checking dyan. As a business owner, dapat makikita nyo yan. Siyempre, balance sheet yan. Pero most of the business owners are also looking doon sa income statement. Kasi doon yung makikita. So, ganito ang pag-check niyan. Sa accountant, tapos sa profit and loss. So, punta ka doon sa, dito, i-drop mo siya per month. Go to fiscal year. So, coming from here, parang isip mo, shucks, November, wala pa akong nabenta, pero may mga expenses na ako. So, most likely, hindi pa napopost ng bookkeeper nyo yung benta nyo for November. December na ngayon, diba? So, you have to go and get the receipts, and then go here sa customer, enter sales receipts, diba? And then, put one by one, okay, kung ano yung number ng sales invoice nyo or official receipt. Tapos, dyan yung ilagay. And then, you put here, magkano ba yung quantity, magkano ba yung benta nyo, yung cost ng isa, and then, how much did you receive? Ayan. Dyan siya papasok isa-isa. Alright? So, this is really very high level. I just showed you yung how useful QuickBooks is sa business nyo. Ano makikita nyo siya. I will have a parang step-by-step guide. For example, okay, paano mag-record ng sales ng sa QuickBooks, paano mag-record ng vendor's invoice. So, I'll try my best to really show you parang bit pieces of each step para ma-appreciate nyo to. But, this is really very good. Of course, Excel helps, pero once yung Excel yung mga link niyan, hindi nag-link, nakakakabayan, lalo't malapit yung mga reporting. But this one I'm sharing with you guys is, this is really very helpful. Hopefully, we'll try to explore this, you'll get a secure this type of application, and I tell you, this will really help your business. Alright? See you in my next videos as I plan to show mga iba-ibang functionality nitong QuickBooks Desktop that could help those users of QuickBooks. Alright? Thank you!